Yo, what's up mga kabuting-ting? Good morning sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, tayo ay maaga ngayon at meron tayong home service ng medyo malayo-layo. Yan, oras natin ay 5:45 ng umaga. Sana ay makarating tayo ng ayos doon at maaga-aga pa para hindi tayo lugi sa pamasahe. Yan, bali continue ko na lang itong video na ito pag tayo ay makasakay na. So dito nga mga kabuting-ting ay nakasakay na ako ng bus na PUDTC papuntang Maasin. At yan, bali continue ko na lang itong video pag nasa Maasin na tayo at nag voice over lang ako dahil maingay. So ayan mga kabuting-ting, dito na tayo sa Maasin, dito sa Barangay Mantahan. So kararating ko lang talaga. Oras natin ay 8:45. Bali 3 oras din higit yung biyahe natin. 7, 8, 9. Ayan, magta-3 oras nga. So tayo ay magdodoorbell lang dahil nandito yung mayari sa loob. Yan, dodoorbell lang tayo. Yan yung doorbell. So antayin lang natin yung mayari. Ayan mga kabuting-ting, wala pa, hindi pa lumabas siya. Ayan. Magandang umaga po. Si kuya. Medyo tiranghali na ma'am. Nagaling pa kasi ako ng Libagon. Special to, special trip. Mausa dyan mga jo? Sana ko. Oh. Yan, shout out sa'yo nay. Namintang lad na yan. Bang may lilitsunin ka nay. Sana Saan ba tayo gagawa? Dito na lang ako. Dito. O andun sa baba. Sa baba po. Auto sa boss. Ayan. Sundan lang natin ito si nanay. Good morning sir. Dapat nasa nung nakaraang pa ito mga kabuting-ting, nung nakaraang linggo, kaso ay medyo naalanganin ako sa pagpunta rito dahil tawag niya na mahal na araw ba or Holy Week. Yan ba yung gagawin ko sir? Muna jo na maune. So ito ay mayroon pang kasama ito mga kabuting-ting, electric fan din. Ito ay minsan ko na rin ginawa at siguro ay napakatagal na, siguro may 2 taon na yata mahigit ginawa ko ito. At nakagawa din ako dati dito ng 13 piraso na electric fan. Yan. Lagay muna natin itong aking gamit. So yan mga kabuting-ting, ito na yung gagawin natin. Pero mayroon pa tong mga kasama yatang electric fan lang. So tayo ay mag-umpisa kaagad. At bago ko nga pala ito umpisahan mga kabuting-ting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay umpisahan na natin. Yan, ito yung gagawin natin na washing machine ang unahin natin. Ang brand nito mga kabuting-ting ay Nova 6 kilograms at sabi ko kanina ay minsan ko na rin itong ginawa. Pero nasa mga 2 taon na yata mahigit. Mukhang maganit mga kabuting-ting mukhang hindi maikot. Dito lang siguro tayo banda para hindi ako makaharang. Yan. Tingnan natin dito sa likod. Yan, dito tayo sa likod at kukuha muna ako ng gamit. So yan mga kabuting-ting, ito ay sino may tumingin ito tayo?
Yan, tanggalin lang natin tong isang tornilyo dahil isang tornilyo na lang yung nakalagay. May tumingin yata dito sir ano. Dahil kompleto naman to sa tornilyo to nung tinignan ko. Ay nung inayos ko pala. Ito ay tanggalin muna natin. Ayun lang, kinalawang pa. Gaganyan na lang muna natin. Palitin na tong ano sir, yung fan belt. Yan, maganit yung motor nito mga kabutingting. So ito ay ating titester muna kung okay pa ba ang motor nito. Tanggalin muna natin itong mga naka-electrical tape. Tagal na rin to nasira tayo o bago lang? Bago lang. Tagal din pala no. Yan, tanggalin lang natin itong close-in wire connector. Yan. Common ito ay kulay asol. Tingin ko ay baka nag-stack up kaya ayaw niyang umikot. Yan, ito ay ating testerin lang. Balatan muna natin. Handa muna tayo ng tester para ito ay matester natin. Sige tayo, sige. Yan, fast forward lang natin yung paghahanda sa tester. Yan, on lang natin tong ating tester at select natin sa AOL. Yan. Yan, kitang-kita. Kitang-kita sa mata. Common ito ay kulay asol. Pulupot lang natin. Tester lang natin. Yan, mayroon tayong nare-reading na 29 or 30.2 ohms. Dilaw. Ito ay okay pa ito mga kabutingting. Kung nakikita nyo ay mayroon din tayong nare-reading na 30.2 ohms. So ito ay pwedeng problema nito mga kabutingting ay nag-stack up kaya hindi siya makaikot. Yan o, kung medyo maganit. Ano ba, yung sabi tayo repair na ini sa natay? Kalimot mo ko. Wah, original niya pa tong motor tay. Sa man kang motor ko sa gamit dito sa speakers no. Yan mga yan, ito mga kabutingting ay ating babaklasin at para makita nyo rin yung motor. Ayusin ko lang yung aking tripod para makita nyo yung gagawin. Sira pa yung buhos nito tayo. Mali na. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung pagtanggal sa mga tornilyo paikot para ito ay hindi masyadong humaba dahil itong video na ito talaga kung hindi ko i-edit ay talagang mahaba ito. So ayan mga kabutingting, bali ito ay may dalawa akong tornilyo na hindi natanggal. So ito ay ano muna, post ko muna. Hindi ko na i-share kung paano ko to mabaklas yung dalawang tornilyo para hindi masyadong humaba yung video natin. So ayan na mga kabutingting, natanggal ko na yung dalawang tornilyo at ito na yung motor. At kung napansin nyo mga kabutingting ay excuse me, kagwang. Daming itim-itim. Ayan ay umitim dahil sa belt. Hindi doon galing sa gear case yung pinaka ano niya, yung grasa ba.
ito ay sa panbelt yan. Ayan, kung nakikita nyo. Oh, yan, sa panbelt yan. Dahil kung babasihan nyo yung panbelt, yan o, kayod na. So, hindi yan sa dahil sa ano ha, yung talsik ng tubig. Nililinaw ka lang para ano ba? Maganda rin yung ano. So, ito ay ating tatanggalin dahil ito naman ay maganit lang. So, dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung pagtanggal sa bolt and nut sa tatlong tornilyo para sa motor. At gumamit lang ako dyan ng T na 10mm. At dyan sa dalawang tornilyo ay medyo hindi ako nahirapan dyan. Ngunit doon sa isang tornilyo sa pangatlo ay medyo nahirapan ako. At gumamit ako dyan ng 12 na back wrench. Yun yung sukat. Dahil medyo nahirapan ako dahil umiikot din pagka iniikot ko yung T na 10mm ay umiikot din yung pinakaulo niya, kaya medyo nahirapan ako at medyo masikip. Yan, tanggal din. Ito na yung motor niya mga kabutingting. Yan, maganit. Ikutin mo tayo. Ha? Ikutin mo. Kaya hindi makaikot. Ano magahi? Matigas. Pagano na natin to mga kabutingting at baka dumi. Kailangan langis to tayo. Pero kailangan natin itong buksan para matignan natin yung bushing kung okay pa. Itong napakatibay. Ito daw mga kabutingting ay nasa mga 30 years. 80 years. Birayan mo yan mga kabutingting, 30 years. Dahil sa basta tanso talaga ay napakatibay. Tingnan nyo naman yung kung nakikita nyo yung kaha kanina ay talagang siya medyo hindi na maganda ba, pero mas ano kasi to si tatay sa gamit, masinop. So ito ay una ka lang siguro gagawin ko dito ay tatry kong lalangisan kung makaya sa langis. Pero kung hindi ito makaya sa langis, so ito ay magpapalit talaga tayo ng magbabaklas talaga tayo nito. So ito ay ating lalangisan lang. Ganon din dito sa likod. Yan. Yan, medyo lumambot. Kuha tayong martilyo. Mamartilyuhin natin para lalong masira. Yun. Yun, lumambot-lambot na mga kabutingting. Ayan, napalambot na. Mura mo lagi konting. Murag lagi. Wiggle. Wiggle. Dili mo konta. Nagliko ni mo na. Murag ko. Okay ra na. Ha? Okay ra. Dili mo bibiste. Okay ra man. Okay ra.
So ito'y ating itatry mga kabutingting kung ito ba ay gagana na. Pero kung uugong to, ibig sabihin baka may problema yung bushing nito. Kuha lang ako ng kapasitor. So yan, ito yung kapasitor na gagamitin natin. Ito ay kapasitor lang ng dryer. Pag umugong ito mga kabutingting, ibig sabihin may problema yung bushing. Pero kung maganda ang ikot nito or matining, ibig sabihin natuyuan lang ito ng langis. 2 years na ito ginawa ko siguro mga kabutingting, mahigit. Tanggalin muna natin. Kuha lang tayo ng plies. Paipit na tayo. Pasuyo lang tayo. Palihog. Palihog ra. Ipit ra. Yan, try lang natin. Hindi pala kita yung motor. Ito mga kabutingting ay paggagayahin nyo to ay kunting ano lang, pag-iingat dahil medyo delikado tong ginagawa ko. Yan, try natin. Ayan. Naririnig nyo ay napakatining pa nyan. Maingay lang siya dahil tawag nyan, lagay natin sa basahan. Latay. Yan, para makikita nyo or marinig nyo. Yan o. Napakatining pa nyan. Lagay natin reverse. Ayun. Kung naririnig nyo, nakikita nyo ay umuugong na lang. Ayun, gumanit naman siya ulit kaya umugong na lang. So kailangan talaga natin itong baklasin. Yan, tong rematch na ito ay kailangan nating baklasin. At hindi ko pa yata ito na baklas dati dahil wala pang ano, pukpuk, yung pinukpukan ba. Yan, kukuha lang ako ng vice grip tsaka may pako na rin or concrete nail pangtanggal sa 4 na rematch. So yan, bali tatanggalin lang natin yung 4 na rematch para matignan natin yung bushing nito kung okay pa ba ang bushing nito. Dito ay fast forward lang natin yung pagpukpok sa 4 na rematch para hindi ito masyadong humaba video natin. Uy, naku, patay ang naglason. Disgrasya ko pa yung ano mga kabutingting oh. Yan. So ito tanggalin lang natin. At mukhang maghahanap pa ako nito ng pulya. So dito mga kabutingting ay tinanggal ko lang yung pulya at pinagpatuloy ko lang yung pagtanggal sa isang rematch na natira. At hindi naman ako kinakabahan dahil marami naman akong makukunan na pulya sa motor dahil marami naman din akong mga kaibigan dito na may-ari sa junk shop. Kaya pinagpatuloy ko pa rin yung pagkalikot at sumablay din talaga ako dito mga kabutingting. Ilihain muna natin ito habang kasi kung ipipilit natin na tatanggalin yung ano ay itong housing, baka okay pa yung bushing ay lalo lang masisira. So ating lilihain lang at kukuha muna akong liha. Yan, lihain lang natin. Yan, fast forward lang natin yung pagliha sa ihi. Yan, pwede na yan. Matigas pa rin dumi mga kabutingting. Ito ay kung napapansin nyo mga kabutingting, napakakinis pa oh. At ganoon din dito. Yan, napakakinis pa. Ito pwede itong ano lang talaga, nag-stack up lang o kailangan lang ng linis.
tanggalin lang natin. At dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung paglinis ko dahil napakadumi. Yan, ito mga kabutingting, yan kung nakikita nyo ay lilinisan muna natin para makita nyo talaga. Ito ay maayos pa ang bushing nito mga kabutingting, talagang sadyang ano lang, madumi. At kinalawang na yung pinaka ano niya sa stator. Ano, napakakinis pa ng ano nito, loob ng bushing, at ganoon din tong isa. Kasi kung babasihan nga natin yung ihi niya, yan, ganoon din dito, napakakinis. So ito ay kailangan lang ng ano, lilinisan natin. Yung stator nito ay grabing kinalawang, yung nasa gitna, ayan oh. Kaya siya gumaganit. So ito ay lilihain lang natin, at dapat pag nagliha tayo nito kailangan wala kang masusugatan na tanso or hibla. Kaya kailangan nito ay dahan-dahan lang. So dito sa pagliha sa pinakaloob ng stator mga kabutingting ay fast forward lang natin. Ang kailangan mo lang gawin dyan ay ingatan yung pinaka mga rewind niya na iyong masugatan, at pagkatapos mo yan siya lihain ay kailangan mo lang yan siyang brasan. Yan, lilinisan ko muna yung ihi, pati yung bushing niya ay lilinisan ko rin. So dito ay papas forward ko lang ulit yung pagliha ko sa ihi. Ang nililiha ko lang naman dyan ay yung pang ilalim, at yung sa kabila ay hindi ko na niliha. At kumuha lang ako ng basahan dyan at binasa ko sa langis, at siya yung pinanglinis ko sa bushing. Yan o, napakalinis pa ng ano nito, o wala pa talagang gas-gas yung pinaka bushing nitong loob. At tuyong-tuyo yung ano niya, boom, kaya kailangang babasain. Yan, lilinisan din natin tong kabila. Langisan lang natin. So ito na ay okay na yan. So assemble ko na ito mga kabutingting. So dito ay sa pag-assemble ay fast forward lang natin. Ayan naman ay napakadali lang. So isasauli mo lang naman yung pinakamotor niya sa may mga ano diyan, tatapat mo lang yung 4 na butas. Yung pinaka winding niya, tapos pupukpukin mo lang yan siya ng martilyo, at para ma-align yung shafting niya kung matigas. Ayan, napakalambot na nito mga kabutingting. So ito ay sasauli mo lang muna namin yung rematche, at yung pagbalik siguro nitong rematche ay hindi ko na ipapakita. Ayan naman ay napakadali lang. Kung gusto nyo namang makita kung paano ibalik yung rematche, mayroon akong mga upload dyan na kung paano ikabit or ibalik yung rematche para hindi masyadong humaba yung video natin. So ayan na mga kabutingting, bali nakabit ko na yung or naibalik ko na yung 4 na rematche. So ngayon ating itatry ito. Kung kanina ay hirap siyang umikot kahit na nalangisan na, so ngayon dahil nalinis na, so tatry natin. Yan, to ay bigyan lang natin ng kapasitor. Yan. Ayan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Reverse. Yan. At napakatahimik na. So ibig sabihin ay good na yan. So dahil nabasag ko yung ano niya mga kabutingting, yung pulya. Ito. Tama lang din na nabasag mga kabutingting, kasi
takaw talaga ito sa pan belt kasi ano, mayroon na siyang gurot-gurot, ano man tawag niyan, bukol-bukol ba. At ganoon din dito sa ano, hindi masyado dito sa ano, kaya ang nangyari, kayod na kayod yung pan belt. Yan oh, kung nakikita nyo ay kayod na kayod. Pupwede ang naging dahilan dito, pero ito ay pupwede pa talaga, kaso ay nadisgrasya ko kasalanan ko na talaga yon. Buti at mabait yung may-ari. So kami ay bibili muna ng pan belt at saka pulya, at baka sa junk shop na lang din siguro, sa ganon din siguro yung hose, dahil yung hose nito ay yan, nakikita nyo, so basag. So yan, stay tuned lang at maghahanap muna kami ng gamit. So ayan na mga kabutingting, nakabili na kami ng yan, hose, tsaka bago na pan belt A22, at tsaka pulya na rin. Yan, ito ay pulya ng Sharp na bagong labas kasi malaki yung shafting. So ito ay ating kakabit na. Yan. Dalawang klase ito mga kabutingting. Mayroon itong maliit na butas, ito ay malaki. Ito yung sa mga bagong labas talaga ngayon. At bili lang namin ito mga kabutingting ay 30 pesos kasama na yung hose at ito ay 30 pesos lang na nabili namin. Yung panbelt naman ay dito ay 130. At first time ko nakadisgrasya ng pulya mga kabutingting. Kailangan talaga pag magbaklas kayo ng 4 na rematse ay tanggalin nyo talaga muna itong pulya, dahil kung hindi malidisgrasya. Yan, mamaya na natin ito higpitan, dahil yung pulya nito tsaka yung pulya sa gear case ay kailangan kasi itong magtapat. So mamaya na. So ito ay aming ikakabit lang. Kakabit ko pala. Ako lang pala magkabit nito, buwang katinga. Yan, kabit lang natin. Kakabit ko lang pala. At lilinisan ko pala muna mga kabutingting. So dahil hindi nyo naman din makikita, basta ito ay madali lang ikabit. Yan, mayroon naman siyang yan, mga butas, yan yung paglagyan ng mga tornilyo. So yan ay post ko lang ito nang hindi rin masyadong humaba, dahil hindi nyo rin naman makikita kung paano ikakabit. Pero napakadali lang ikabit niyan, tatlong ano lang yan, tornilyo. So yan mga kabutingting, bali na ikabit ko na yung motor, at pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Ayan naman ay napakadali lang talagang ikabit. So ito ay ayusin na natin para tayo dito ay matapos na, at may isa pa palang electric fan, Panasonic na China. So ito ay tutornilyo na natin. Tornilyo ko na pala. Pambelt hindi pa na matawag. Panbelt. Ayan tayo. Papalit tayo ng mga tornilyo tayo, dahil mga tornilyo nito ay kinalawang na. So dito sa pagbalik ng tornilyo mga kabutingting ay fast forward lang natin. Yan, titignan lang natin yung pulya sa motor at saka pulya sa ano, pulley ng motor at saka pulley ng gear case. Ayan naman ay tapat na tapat. Ilawan natin para makita nyo. Ayan, nakikita nyo ay tapat.
So ito mga kabuting-ting ay in-adjust ko na rin ito papunta rito sa dito banda. Kasi kung i-atras ko dahil medyo malaki-laki ang pulley na ikinabit ko kaysa doon sa original. So kaya ay in-adjust ko na rin siya. So try natin ikabit yung fan belt. Yan, ito ay bago na. Yan. 822 pa rin. So kabit ko lang. At hihigpitan para muna natin yung kanyang, yan, atras ko muna tornilyo sa pulley sa motor dahil hindi ko pa masyadong hinigpitan yan dahil kailangan pa kasing i-adjust yung ano tawag niyan, yung pulya. So dahil tapat naman, so ito ay hihigpitan ko na. Yan, kabit lang natin tong fan belt. So yan. Saktong-sakto lang yan. Sir? So bago ko ito ano mga kabuting-ting ay titingnan ko muna yung capacitor ito kung okay pa ba at ilan bang microfarad na kasulat nito. Parang burado na yata mga kabuting-ting kung ilang microfarad ang nakalagay nito. Wala yata nakasulat. Ilan bang walang nakasulat na microfarad. So ito ay mga tansya ko nasa mga 10. So ito ay ating testerin. Kung bababa ito ng 7 ay magpapalit din tayo ng capacitor. Yan. Yan, nakasit yan sa nanofarad yung ating tester. Hindi pala kita. Yan. So testerin muna natin ito. Yan. Tingnan natin kailang lumabas. Napakababa na nito mga kabunting-ting. 5.6 na lang microfarad. Tay, sira din tong kapasitor mo, tay. Ayan o. Ito 5.6 na lang naka ano, tay, ha. Naka ano, dapat mga 10 to or 9. Asa po na palitan? Na nakoy aho, tay. Na yan mga kabuting-ting, oh. Ulitin ko lang para makita rin ang mayari. Yan, 5.6 na lang, tay, ano. Pero ha? Mura lang naman to, tay. Ha? Mura lang. Mga 1,000 raman ni, tay. Ha? 1,000. Uy. Uy, napauwi si tatay mga kabuting-ting sa kapasitor na 1,000. Mahal din na. Hindi, tay, ay 100 naman ni kapintay. Yan. Para ito ay ano, pwede natin tong itatry. Malalaman natin yan kung ito ba ay hindi ba siya hirap umikot. Yeah, good. Original niya pa tong kapasitor, tayo, ano? Yeah. Wow, hindi pa napalitan yan simula't simula. Kahit nung ginawa ko pa yan dati, hindi ko pa napalitan yan. Oh, nag-testing ka na dyan. Pero i-actual muna natin, tayo, para wala kayong masabi rin ba. Nay, hawlan nyo man ang ahaw, tayo. Yan, kahit okay pa ba timer ito, tayo? Ayan, okay pa yung timer nito. Yan. Basta kang inting. Wala na to. Hanap tayo ng close in wire connector. Iba. Yan. Ito ay madali lang naman to,
ano, dahil iano mo to sa kulay, susunod-sunod mo lang. Lagyan na natin ng close in wire connector ito para diretsahan lang. Lagyan mo pa na yung kapasitor tayo ha. Wala pag-aho ah. Makapatang awa sa aho. Ayan. So kay tatay pa itong kapasitor mga kabating-ting. So ito ay ating isasaksak. Yan. Saksak lang natin at naka-on na yung timer. Dahil inikot ko, tinesting ko kung pwede pa ba. Ayan. Pero gumagana pa siya mga kabuting-ting oh. Ayan. Pero hindi ko alam kung tingin mo tayo, pwede pa kaya yan tayong kapasitor. Pero ayan oh, para siyang hirap umikot. Lalo na siguro kung may laman to. O ito yung sa akin tayo. Ayan tayo. Huwag pa nahihinang. Hinangan pa na eh. So ito yung ipapalit ko mga kabuting-ting. Ito ay 10 UF. Yan. Ito yung sinasabi kong 10 UF. Pero gumagana pa naman. Pero ito talaga ay napakababa. Dahil sa pagkakaalam ko, pinakamababa sa kapasitor ng washing machine, yun yung mga Panasonic na 7.4 microfarad. So ito ay dahil hindi naman ito Panasonic, ito ay Nova. So ito talagang mga ganito ay nasa mga 10 or 9 UF. Maliban na lang kung sharp naman ay 11 UF. So ako ay magpapainit lang ng hinang. Pero hirap talaga siyang umikot mga kabuting-ting. So ito ay ating puputulin na natin ito. Yan. At iiwan natin yan sa may-ari at ito yung ipapalit natin. Yan. Parehas ramas ang agahong sukutan pug ingan eh. Ang singilan ko talaga pag mga ganito mga kabuting-ting ay 550 kasama yung ito, yung kapasitor. So ako ay magpapainit muna ng soldering iron. So yan, ito ay ating ihinangan lang mga kabuting-ting. Yung kapasitor dahil hinang ito. Dahil nung bumili ako dito sa bilihan ay wala akong makita na may wire. Pero mas maganda na rin yung ganyan mga kabuting-ting para hindi mapagkamalang luma. Ayan talaga ay bago. Yan, kakabit lang natin. Ito naman ay wala baliktaran ito mga kabuting-ting. Kahit magkabaliktad-baliktad ay wala itong problema. At papakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan doon sa original at saka dito sa ating replacement na kapasitor. Yung kasi ay parang hindi talaga siya diretso na iikot. Yan. So mayroon itong lagayan. Mamaya natin ayusin yung mga wirings. Yan, ito ay isasaksak lang natin ulit. Yan, ikutin ko lang yun tayo. Ikutin ko lang yung timer at titignan nyo kung diretso ba siyang ikot. Ito, yung kanina kasi yung hindi pa pinalitan ng kapasitor, hindi talaga siya umiikot kaagad. Kung sa baga hirap ba. So ikutin ko lang dito yung timer. Yan, kung nakikita nyo ay umiikot talaga siya kagad. Hindi katulad kanina na para bang hirap siyang umikot sa parang bubuelo pa ba. So yan ay tanaw tayo kung unsay kalainan sa kanina. Kanina mura pa mati siya o gano'ng wag pwersa ba. Kay ang alam ko kasi sa mga ganito na microfarad na
capacitor ay 10 UF talaga o 10 microfarad. Kung mababa man ay 9 at ang pinakamababa na capacitor ay 7.4 pagka washing machine. Yun yung sa mga Panasonic na maninipis ang stator. Ito naman ay medyo makapal ang stator nito kaya nasa mga 10 or 9 microfarad ito. So ayan, ito ay okay na. So iayos ko na lang dito yung kanyang wirings at tatanggalin ko lang yung power cord at para tayo ay hindi makakuryente. Yan, tatali lang natin ang cable tie yan para hindi kalat. So ganyan lang, tapos diretso na natin ito. Nabingkong na yung ano niya tay, pinaka Kuha na sa sa init. sa init ba? Wala na nga. Di na ikunan. Hindi, lagyan natin ng tornilyo isa tay. Yan, lagyan lang natin ng tornilyo. Kahit isang piraso lang. Dahil mayroon naman siyang lock. Pero dito, yung tornilyo dito, hindi ko na natanggal. So yan ay okay na yan mga kabutingting. At doon sa isang electric fan ay sige na, madali lang naman yan tay. Yung sa isang electric fan mga kabutingting ay ikukwento ko na lang sa inyo yan kung anong nagiging problema niyan. So ayan mga kabutingting, okay na yung electric fan at saka ganon din yung washing machine at pinatesting ko sa kanila. Ito ay okay na. At ang naging problema nga pala nito mga kabutingting ay bushing, yun. Kung nakikita nyo. Ito ay ginawa ko na rin ito dati, pero ang naging problema niyan ay capacitor lang. So hindi ko siya pinalitan ng capacitor dahil okay pa naman at nasa mga 2 taon yan kung hindi ako nagkakamali. Nasa 2 taon ko na itong ginawa. At dito naman sa washing machine nila ay okay na rin. At ang naging problema nito ay nag-stack up lang yung motor. At nagpalit din tayo ng capacitor dahil yung capacitor ay mababa na. 5.6 microfarad na lang. At dito ko na siguro tapusin yung video natin. At salamat dito kay Tatay Jin tsaka kay Nanay Nine. Yan. Ito ay sa kadang linggo ka pa nag-text sa akin tayo, no? Si Tatay, kaso ay nag-alangan akong pumunta rito dahil gaya nga ng sinabi ko kanina ay Holy Week ba? Ito mga kabutingting ay napakatibay nito. Nasa mga 30 years na daw to sa kanila. At matibay talaga itong mga sinauna dahil tanso pa yung pinaka-winding sa motor. Yung ginagamit ba? Ngayon kasi ay puro na lang aluminum. Kung aluminum lang sana ito ay baka wala na ito. Matagal na tong nasira. So ayan, dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito. At siguro ay mayroon tayong part 2 kung sakaling magpapagawa yung may irerekomenda sa akin si Tatay Jin na magpagawa rin ng washing or papatignan pa lang. So yan, dito tatapusin ko pa rin tong video dito. At kung mayroon kayo ditong natutunan, pwede bang palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.